Taong 2015, noong kaka-21 taong gulang pa lang ako, bagong salta ko sa Maynila matapos ang isang masaklap na relasyon. Pakiramdam ko wala na akong masandalan. Ang tanging kakilala ko sa lungsod ay ang ex ko at ang mga kaibigan niya. Kaya naman nag-install ako ng isang dating app. Sa simula, ang gusto ko lang talaga ay makahanap ng makakasama o FWB. Isa sa mga nakamatch ko ay si Miguel. 25 anyos daw, mahilig sa musika at miyembro ng isang banda. Sa mga unang usapan namin, mabait siya. Pinadalhan pa niya ako ng link sa YouTube channel ng banda nila. Kahit hindi ko masyadong trip ang genre ng musika nila, pinuri ko na lang siya para magaan ang usapan. Pagkatapos ng ilang araw, nawala siya sa chat at iniisip ko na baka hindi na siya interesado. Pero bigla siyang nag-message uli. Sorry, busy ako nitong mga nakaraan. May barbecue party kami ng banda ko sa bahay. Punta ka. Medyo alangan ako nung una. Hindi kasi kami close at hindi ko rin siya personal na kilala. Sinabi ko sa kanya na hindi ako komportable sa ideya ng pagpunta sa bahay ng isang estranghero. Pero iginiit niya na marami naman daw tao at safe ito. Isang summer day noon at ang lugar na binanggit niya ay isang tahimik na subdivision. Sa isip-isip ko, maraming tao sa paligid kaya hindi naman siguro delikado. Sa huli, pumayag akong sumama. Pero sinabi ko na hindi ako papasok sa bahay at makikibanding lang sa backyard. Dumating ako sa meeting place namin sa isang tricycle terminal malapit sa lugar nila. Nag-text ako kay Miguel para ipaalam na nandun na ako. Pero ang sabi niya, pasensya na, late ako. Maglakad ka na lang papunta dito. Napatingin ako sa paligid at nakita ko siya sa di kalayuan. Nakasuot ng faded na bell-bottom jeans at vintage shirt. Sa malayo, mukha siyang yung nasa profile picture niya. Pero nung magkalapit na kami, halatang mas matanda siya. Parang mga nasa early 30s na siya. Iniisip ko, baka edited lang ang mga larawan niya o hindi updated. Pagdating namin sa bahay, sinabi ko muli na hindi ako papasok. Pero sabi niya na kailangan daw dumaan sa loob para makarating sa likod. Hindi ko na ito masyadong pinansin dahil gusto kong magmukhang chill. Pero agad kong napansin ang kakaibang vibes ng bahay. Mukhang pagmamay-ari ito ng isang matanda. May mga luma at magagarang kortina, porselanang figurine, at maayos na dekorasyon na malayong malayo sa inaasahan kong tambayan ng mga kabanda niya. Pagpasok namin, agad niyang inilak ang pintuan. Napaalerto agad ang instincts ko, pero pinilit kong maging kalmado. Pagkatapos noon, sinabi niyang gusto niya akong bigyan ng tour ng bahay. Tumanggi ako at sinabing gusto kong pumunta sa backyard, pero mapilit siya. Sa takot na baka magalit siya, sumama na lang ako. Nagsimula ang tour sa sala, tapos sa kusina. Napansin kong walang kahit anong palatandaan na may barbecue. Walang grill, walang pagkain, walang kahit anong inumin. Nagtanong ako, nasaan yung mga kasama mo? Sabi niya nasa biyahe pa raw ang mga kabanda niya, pero dadating din daw sila maya-maya. Nang makarating kami sa basement, doon ko talaga naramdaman ang matinding takot. Sa ilalim, may isang pintuan na parang pinto ng cold storage. Sinabi niya na iyon daw ang soundproof studio nila. Binuksan niya ito at nakita ko sa loob ang ilang lumang gitara, amplifiers,
at mga mattress toppers na nakasabit sa pader. Inalok niya akong pumasok para mas makita ko ng maigi, pero tumanggi ako. Nung naging mapilit siya, tumakbo na ako pabalik sa itaas. Dahil sa kaba, sinubukan kong i-redirect ang sitwasyon. Sinabi kong wala pala akong dalang sigarilyo at inaya ko siyang lumabas para bumili. Sa kabutihang palad, pumayag siya. Habang papunta kami sa tindahan, pinag-isipan kong mabuti ang gagawin. Sa tindahan, habang nagbabayad siya, tumakbo ako papunta sa isang drugstore na malapit doon. Sinabi kong bibili lang ako ng kung anong gamit. Naghintay ako ng ilang minuto sa loob ng tindahan, pero hindi siya umaalis sa labas. Napansin ko ang isang grupo ng mga tao na palabas ng drugstore. Sinundan ko sila at sinigawan si Miguel. "Umalis ka na, layon mo ako," sa harap ng grupo. Nagdahilan siya pero kalaunan, tumalikod din siya at umalis. Sa wakas, nakatakas din ako. Sa tuwing naalala ko ang gabing yon, nanginginig pa rin ako. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung ano talaga ang balak niya, pero nagpapasalamat ako at nakatakas ako. Kung may natutunan man ako, ito ay ang huwag basta-basta magtiwala sa mga taong hindi mo lubos na kilala.